Dadako tayo ngayon sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. At alam po natin na ang salita po ng Diyos ay napakahalaga, no? Sa bawat isa po sa atin. At ito pong salita po ng Diyos ay of course kinasihan po ng ating Panginoon, no? The scripture was inspired by God, no? The scripture was given by God. Binigay niya, kinasihan niya, ito po'y para sa atin upang tayo po ay patuloy na maging matatag, maging malakas sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Now, konting refresher po tayo sa ating pinag-aralan nung Sunday na kinalaman po sa buhay po ni Abraham. No? Nakita po natin yon kung paano po niya ibinigay yung kanyang bugtong na anak. Right? So, nakita natin doon na ang kanyang anak ay kanya din po yung kayamanan sa kanyang buhay. Right? So, ibig sabihin, mga anak natin, kayamanan din po yan ng magulang. No? Ang mga anak. So, hindi lamang po material na mga bagay ang kayamanan, kundi lahat po na mga bagay sa mundo ay kayamanan po yan na atin pong natanggap sa ating Panginoong Diyos, no? At siya din naman nating ipagkaloob po sa ating Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa muling ating pag-aralan. Of course, sa isa na namang lingkod ng ating Panginoon. At ito po ay sa buhay po naman ni Noah o ni Noe, no? Okay? Ang ating paksa po ay may kinalaman po sa Noah found grace in the eyes of the Lord. Okay? Si Noah po ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng ating Diyos. Okay? So, kung paano po si Noah na nakasumpong ng biyaya, I believe na tayo din po ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Nakasumpong din po ba tayo sa biyaya ng Diyos? Amen, no? Yung tamang aral, yung tamang paglilingkod, yung tamang pamumuhay, yung mga blessing ni Lord, biyaya po yan ng ating Panginoon. Amen po? Lakas, sigla, lusog, no? At magandang kaisipan, biyaya po yan lahat ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya dito po ay nais ko pong ipakilala po sa inyo yung tinatawag po na descendants ni Noah. Okay? At yung lolo ni Noah at yung sunod pa na lolo, anong tawag doon? May lolo siya, may sunod pa na lolo. Okay. Opo. So, Tagalogin na lang natin. Lolo ng lolo sa lolo. Okay? Lolo na lang. Okay. Nono. Okay. Yung lolo po niya ay si Enoch. Ang sunod niyang lolo ay si Lamech. No? Enoch, Lamech. And then, ang kasunod po, ito pong meron pa po si Metosela, mga kapatid. Opo, Metosela. Yun po yun ang kanilang lahi. Na kung saan ito naman si Metosela, siya po ang pinaka mahabang buhay sa buong mundo. Okay? Si Metosela po ay bago siya namatay, ang kanyang edad po ay 969. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Pinakamahaba sa buong mundo po yun. So, meron pa kayang ganon ngayon? Wala na po yun, mga kapatid. No? Opo, karamihan ngayon, 100 mahigit na lang, no? Pero bihirang-bihira na po ngayon. Yung 100 mahigit. During the time, sa panahon po nila, ito po yung buhay ni Metosela na kung saan ay lolo po ni Noah at yung tatay po ni Noah, ito pong si Lamech.
no? Si Lamech po. Okay? So, ibig sabihin, si Enoch, si Methuselah, si Lamech, no? Nabaliktad po kanina. Ulitin ko po, si Enoch, si Lamech, at saka si Enoch, si Methuselah, at saka si Lamech po. Okay, yung anak naman ni Noah, para po makilala natin, kasi marami po siguro din nakakilala po, no, sa anak po ni Noah, si Shem, si Ham, at saka si Japheth. Okay, tatlo po yan, mga kapatid. Okay, kaya po, doon po nagsimula ng uso po noon, nung time na yon, sa panahon ni Ham, ay ang paggawa po ng ham. Hindi po. Biro lang po yan. Hindi po. Si Shem, si Ham, at saka si Japheth, ang anak po ni Noe. Okay po. Now, alamin po natin ngayon, mga kapatid. May mga katanungan po minsan sa buhay po natin na why Noah found grace in the eyes of the Lord? Bakit ba nakasumpong itong si Noah, no? Sa biyaya po ng ating Panginoon o sa biyaya sa mata ng ating Panginoon. Nakasumpong po ito si Noah kasi po, mga kapatid, tandaan po natin, kung atin po babasahin ang buhay po ni Noah o ni Noe, ay dito po natin makita sa aklat po ng Genesis chapter 6, no? Basahin po natin, Genesis chapter 6, mga kapatid. Okay? Sa ating binasa kanina, chapter 6. Genesis chapter 6, verse 8 up to verse 9. Sabi po dito, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man. Tingnan niyo po, una nakita po ni Lord na ito pong si Noe, mga kapatid, ay isang matuwid na tao. Okay? Ibig sabihin, pag matuwid na tao, may takot sa Diyos, okay? At sumusunod sa ating Panginoon, at siya po ay hindi gumagawa ng anumang kasamaan. And perfect in his generations, no? Sakdal, mga kapatid, si Noe sa kanyang kapanahunan during the time, mga minamahal. So, pag sabing sakdal, hindi po ibig sabihin na hindi na nakasala. Ang ibig sabihin po, siya po ay naging matatag. Siya po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. At siya po ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoong Diyos na buhay. And Noah walked with God. Si Noe po ay lumalakad na kasama po ang Diyos. Okay? Si Noe po ay lumalakad na kasama po yung ating Diyos. Ganon din po ba tayo? Lumalakad ba tayo na kasama ang Diyos? Okay? Malinaw po na tayo lumalakad sa mundong ito, kasama natin yung ating Diyos. Kasi kung hindi natin kasama po yung ating Panginoon, maaari po yung buhay natin, mga kapatid, no? Ay hindi po maging maayos, no? Hindi po maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo po dapat ay lumakad kasama po ang Diyos. Kaya po ang paglilingkod sa Lord, hindi lamang po tayo dito sa simbahan, kundi saan man tayo pumaroon, no? Dapat ang ating buhay, yung ating attitude, ganun pa rin bilang isang Kristiyano. Amen po? Amen. Hindi po dito lang sa church, maging sa labas. No? Kaya po ay marami po yung mga nag-uusik sa atin. Pabayaan lang po natin yan. Hindi naman tayo apektado. Tama po? Hindi naman totoo yung mga sinasabi. Okay lang po yan, mga kapatid. Ang mahalaga, tayo po ay lumalakad ng maayos, na matuwid sa harapan po ng ating Panginoon sapagkat ito po ang turo ng ating Panginoon. Kaya po, hindi lamang po, mga kapatid, no? Na kung saan po ay mga ginawa po ni Noe ay sa
totoo lamang po, ang sabi din po dito sa aklat po ng Genesis chapter 7, verse 1, ano sabi ko dito? And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. So nakita kasi ni Lord na si Noah ay matuwid sa harap ng ating Panginoon. Okay? So, required po ba ni Lord na tayo po ay maging matuwid? Required po, utos po yan ni Lord, mga kapatid. No? Utos po yan ng Panginoon na tayo po ay maging matuwid. Ibig sabihin, yung puso natin dapat ay lagi po yung malinis sa harapan ng ating Panginoon. Okay lang po yan na meron tayo narinig. No? Natural lang po yan na minsan nagkaroon po tayo ng reaksyon. No? Minsan tayo ay nagkakaroon ng sama ng loob. Natural yan kasi tayo nasa laman pa. Amen po? Tayo po ay dito pa po sa lupa. Hindi pa po tayo incorruptible body. Okay? Pagka tayo nasa Lord na, wala na po yung mga ganyan, mga kapatid. Okay. Now, ano po bang sabi dito, mga minamahal, din sa Hebreo po, no? Chapter 11, verse 7. Sabi po dito sa Hebreo, chapter 11, mga kapatid. Okay? Hebreo chapter 11. Okay? Verse 7 po, mga kapatid. Opo, verse 7. Hebreo chapter 11, verse 7. Sabi dito, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet. Okay? Kung atin pong natanda niyo pong ating binasa kanina, ay nakita ho natin na nakita ng Diyos during the time yung mga tao na puno na po ng kasamaan. No? Kaya ang ginawa po ni Lord ay pinarusahan po niya, mga kapatid. Okay? So babasahin natin yung mamaya. Ang sabi po dito, move with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Sa pananampalataya, si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Tandaan po natin ang iutos po ng Diyos, hindi pa po nakikita ni Noe. Amen po? Ano ba ang utos ng Diyos? Ano ba ang mangyayari sa mundo during the time? Sabi ni Lord, sirain niya, wasakin niya ang mundo. At palitan niya yung mga tao during the time. Okay? Kaya dito po mga kapatid, basahin po natin ang aklat po ng Genesis chapter 6. Balik po tayo sa Genesis chapter 6. No? Nakita po natin doon, hindi lamang po ni-record po sa lumang tipan, kundi maging po sa bagong tipan. Sinabi din po ito ni Pablo, mga kapatid, sa Hebreo chapter 11 verse 7. Kaya nga po ay sa atin pong paglilingkod na ito, napakahalaga na makita po natin na ayaw po ni Lord, no? Ayaw po ng ating Diyos na tayo po ay mamuhay ng masama o hindi kaaya-aya po sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito mga kapatid sa aklat po ng Genesis chapter 6, no? Sabi niya dito, verse 5. Genesis chapter 6 verse 5. Sabi dito, and God so that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. No? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa.
at ang buong haka ng mga pag-isip ng kanyang puso ay pawang masama lamang parati. Tingnan niyo po mga kapatid. So, nakita po yan ni Lord, no? Na ang mga tao ay masama sa verse 6. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Hindi ho ibig sabihin na nagkamali ang ating Diyos na magkaroon ng tao sa mundo. Hindi ho nagkamali. Ang ibig sabihin lamang, nakita ho niya yung kasamaan ng mga tao. Okay? Na kung saan tinuturuan niya na dapat huwag ganon. No? Kasi during the time, may mga pagtuturo na po eh. Okay? Now, verse 7, and the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. At sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa ipapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Ibig sabihin po mga kapatid, dahil sa kasalanan ng tao, ay talagang winasak, nilipol po ng ating Panginoon yung unang tao during the time. Because of the wickedness of man, thoughts on his heart was evil, corrupt before God, and filled with violence. Tingnan niyo po. Now, tingnan natin ang verse 11, mga kapatid. Verse 11. Ilang beses po binanggit ng ating Panginoon. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Tingnan niyo po, no? Napuno ng karahasan ang mundo during the time. Verse 12, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. No? Masama na po talaga. For all flesh had corrupted his way upon the earth. Tingnan niyo po mga kapatid. Kaya ibig sabihin po si Lord, ayaw po ni Lord na tayo po ay maging masama sa kanyang harapan. Amen po? Kaya nga po tayo tinuturuan ni Lord kung paano po tayo maging mabuti, maging maayos, maging matuwid, at lagi pong malinis ang puso po natin, sapagkat yun po ang nais po ng ating Panginoon. Okay? Now, ano pa po ang sabi po ng ating Diyos sa buhay po ni Noe, mga kapatid, during the time? Kaya po ang dahilan kung bakit ginunaw po niya ang mundo sa pagitan po ng baha, sapagkat nakita niya ang kasamaan po ng lahat ng mga tao during the time. Ngayon po, nung inutusan po ng ating Panginoon, ito pong si Noe. Ang tanong, sumunod po ba si Noe? Ano po ba ang utos ni Lord? Na ang utos po ni Lord, gawin niyong arko o barko. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. Tingnan niyo po mga kapatid, no? So, agad-agad po mga kapatid, sumunod po ito. Si Noe, Genesis chapter 6 verse 14. Sabi nito, make thee an ark, sabi ni Lord, of gopher wood, rooms shall thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. Tingnan niyo po, detalyado ang utos po ni Lord. Amen? Detalyado lahat na sukat, mga kahoy na gagamitin, detalyado sinabi po ni Lord. Tinuro po ni Lord kay Noe, mga kapatid. Okay? Kasi si Lord po, Diyos po siya ng kaayusan. Amen? Kaya detalyado po ang mga utos po ng ating Panginoon. Katulad po sa utos po niya kay Noe. Tingnan niyo po mga kapatid. Ilang palapag po ba ang ginawa ni Noe na daong o arko? 3 palapag, mga kapatid. Pinagawa po ni Lord sa kanya. Okay?
Ngunit ito po mga kapatid, sa ating paglilingkod na ito, ay sino po ba ang nagtayo ng church? Sino po nag-build ng church? Jesus Christ. Tama? Tandaan po natin, hindi po tao ang nagtayo ng church. Amen po? Ganon din po kay Noe, na bagamat po literal na siya inutusan ng Diyos, si Noe ang gumawa, ngunit ang author, ang builder, ang owner, sino? Si Lord. Tama po? Ganon din ang church ng Panginoon. Si Lord po ang nagtayo. Kaya sabi niya doon sa Matthew chapter 16 verse 18, ano sabi? Thou art Peter. Upon this rock, I will build my church. Sabi ng ibang reliyon, si Pedro ang nagtayo niyan. Hindi po. Sinabi lang niya kay Pedro. Amen? Sinabi lang po ni Lord kay Pedro para malaman ni Pedro na ang ating Paiso Kristo meron pong itinayo na church. Okay? Ganon din po sa ginawa po nito ni Noe na daong, mga minamahal. Tingnan niyo po, after po nagawa ni Noe ang daong, mga kapatid, o ang barko, nangaral po ba si Noe? Para ang mga tao ay masabihan na pumasok sa daong sapagkat gungunawin na ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha? Nangaral po ba si Noe? Nangaral. Hindi ho ito bigla. Amen? Nung nangaral si Noe, hindi ho sumunod ng mga tao, pinagtatawanan pa si Noe. Diba? Parang tayo din, diba? Pag nangaral tayo, ano man gano'n? Nasisiraan na siguro. During the time, gano'n din po, mga kapatid. Yung pangaral ni Noe, nasabi ni Noe, kayong lahat, kailangan magbalik loob sa Panginoon. At kayo ay pumasok sa daong, sapagkat gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Basahin po natin, mga kapatid. Sa aklat po ng 2 Peter, okay? 2 Peter po, sa Bagong Tipan, chapter 2. Okay? 2 Peter chapter 2, verse 5. Sabi po dito, and spared not the old world, but saved Noah, the 8th person. Sino ang daw naligtas? 8 tao. Sino-sino po yan, mga kapatid? Ang kanyang anak na 3, si Shem, si Ham, at saka si Japhet, at ang kanilang asawa. 6, okay? Sila, mga kapatid, at saka ang asawa ni Noe. So, 8 po sila. Kaya tama po sabi ng banal na kasulatan, and spared not the old world, no? But saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness. Si Noe po ay tagapangaral o nangangaral ng katwiran. Kaninong katwiran ang dala ni Noe? Katwiran ng Diyos. Amen? Ganon din po yung dala natin, katwiran din po ng Panginoon. Ang pinapangaral po sa atin, katwiran po ng Diyos, na dapat po nating sundin sa atin pong paglilingkod na ito. Bringing in the flood upon the world of the ungodly. Tingnan niyo po. Okay? Kaya pala ginawa ng Panginoon dahil ang mga tao during the time hindi makadiyos. Masama ang mga tao during the time, mga kapatid. Hindi nila kinikilala ang ating Panginoon. Hindi nila nakita kung gaano kabuti ang Diyos. Ganon din po sa panahon natin. Marami po ang iba, mga kapatid, nabulag sa katotohanan. Dahil sa mga kayamanan sa mundo, dahil sa mga bisyo at kasalanan, sa panahon po natin ngayon, wala na silang
paniniwala. Wala na silang tiwala sa ating Panginoon. Wala na silang tinatawag po na gustong maglingkod sa ating Panginoon sapagkat sila po, mga kapatid, ay puno ng mga bisyo at kasalanan dito po sa mundo pong ito. Ganon din po, walang pagkakaiba ang mga tao noon kaysa ngayon. Ang pagkakaiba lang noon, yung mga kagawian, no? Ng mga tao kaysa ngayon. Okay? Kasi ngayon, ano na po ngayon, high-tech na po no? Baga sa umano na, yung umangat na po ang mga bagay na kung saan po ay karamihan sa panahon po ngayon ay na po, no? Mataas na po yung antas ng pamumuhay ng tao po ngayon. Okay, kaysa noong unang panahon. Pero noong unang panahon, mas maganda po noong unang panahon. Yung, kung atin pong balikan yung unang panahon, di po ba? No? At dati, wala naman mga cellphone Tama po? Sulat-sulat. Oo, ano ginagamit dati? Di ba, lata lang, ilo? Lata lang at saka sinuli, di ba? Oo. Wala naman dati yung mga cellphone. Okay? Kaya, during the time, mga tao, malalakas ang katawan kasi karamihan doon, doon sa labas, naglalaro, na kung ano nung ginagawa. Unlike ngayon, na puro dot-dot na lang. Di ba? Wala nang exercise, wala nang pakialam, no? Kung ano dapat ang maganda para sa katawan. So, dito po ay nakita ho natin, mga kapatid, na noong nangaral po si Noe, ay wala pong naniniwala po sa kanya. No? Binabaliwala po nila ang aral po ng ating Diyos. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, ano po ba nangyari? Noong nagawa na pong arko, at pagkatapos na po nangaral si Noe, okay, nag-umpisa na po ang pag-ulan. Diba? Ayon sa banal na kasulatan, binuksan ng Diyos ang lahat na lagusan ng dagat at ng ilog. Okay? At pinaulan ni Lord ang mundo. Ilang araw na umulan? 40 days and 40 nights. Tingnan niyo po, mga kapatid. Diba? Sa ibang lugar, 3 araw lang sunod-sunod na ulan, 4 na araw. Ano na ang nangyari? Baha na. Yan. Sa sangitan, sabi nila, ihi lang ng daga, baha na. Ilan mo na yung 40 days and 40 nights, mga kapatid? Di ba? Matinding ulan, mga kapatid. Okay? At nung umulan, mga minamahal, during the time, tumaas na tumaas yung tubig. At maging po yung mga bundok, naluno po ng tubig. Ano po bang pinakamatarik na bundok sa buong mundo? Everest. Nalunupan po yan. Naapawan pa po yan. Tingnan niyo po. So dahil po, sa nakita po ni Lord ang kasamaan ng tao, mga kapatid, ay kanya pong ginunaw ang mundo sa pamamagitan po ng baha. Kaya dito po, basahin po natin, Genesis chapter 7. Okay? Verse 21, mga kapatid. Genesis chapter 7, verse 21. Basahin po natin sapagkat ito po ang katibayan ng ating pangaral. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, at namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon, at gayon din ang hayop, at ang hayop sa gubat, at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, at ang bawat tao. Mahal sabihin natin, Pastor, bakit hanggang ngayon may mga hayop? Di po ba, bago ginuuna ni Lord ang mundo, anong utos ni Lord kay Noe?
pasok ka ng pares-pares na hayop. Mag-asawa. So, nandun pa rin, nakapreserve pa rin ang lahat na klase ng hayop. Okay? Pero ang naiwan, ubos po yun. No? Ubos po yun, mga kapatid. Kaya sabi naman ng kasulatan sa verse 22, ang bawat may hinga ng diwa, ng buhay, sa kanilang ilong lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. O, tingnan niyo po. Palagay ko, nung ginuna ng Diyos ang mundo, nung natayo na ang tubig, palagay ko ang mga namatay parang buhangin. Napakarami po. Lahat po eh. Walang naiwan. Opo. So kung inyo po napanood ang balita during the time noong sa Japan. Okay? Sa Ormoc lang sa atin, grabe. During the time, tidal wave. Sa Ormoc, naranasan ko yan. Noong nawala ng tubig, napakaraming patay doon sa tabi ng dagat. Parang buhangin, napakarami po. Ganon din sa Japan. How much more nung ginuna ng Diyos ang buong mundo? So napakarami po, mga kapatid, ang namatay. Ituloy na natin. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad, at ang mga ibon sa ipapawid. At sila'y nalipol sa lupa, at ang natira lamang ay si Noe, at ang mga kasama niya sa sasakyan. Tingnan niyo po. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Tingnan niyo po. Nakababad pa po sila lahat sa loob ng 150 days. Talaga hong ubos po sila, mga kapatid. Kaya ang natira, yun lamang ang pamilya po ni Noe. Yung naniwala sa Diyos. Amen po? Kaya dapat tayo maniwala sa Lord. Kung anong sinasabi ni Lord, dapat paniwalaan po natin, mga kapatid. Huwag natin walang bahala sapagkat tandaan po natin, may katakdaan ang lahat ng mga bagay sa mundo po ito. Ang buhay po natin lahat, mga minamahal, may katakdaan. May katakdaan ang parusa ng Diyos. May katakdaan ang paglipol ng Diyos, mga kapatid. Kaya po, walang nakakapigil po sa ating Panginoon sapagkat nais po niya yan. Amen po? Kaya nga po, lagi natin sinasabi, God is God and do His will. Ang Diyos ay Diyos at nagagawa niya ang kanyang gusto, ang kanyang buong kaligayahan, mga kapatid. Kaya dito po, mga minamahal, ay malinaw po na bilang mananampalataya, dapat masalamin natin ang buhay po ni Noe na kung saan si Noe po ay naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoon. Pag sinabi ng Diyos kay Noe, ginawa agad ni Noe. Wala po siyang reklamo. Amen po? Gaano po kahirap gawin ang daong? Di ba? Isa ating paglilingkod, ang utos lang ni Lord na sambahin siya sa Espiritu katotohanan na ang ating pagtitipon every Sunday. Di po ba mahirap po ba yan? Mahirap po ba pagsamba? Hindi po. Di ba nakaupo lang naman tayo? Nakikinig lang po. Amen po? Sumasamba lang tayo sa Diyos. Anong hirap po dyan? Wala po hirap. Bakit natin ito ginagawa? Kasi utos po ni Lord. Amen po? Katulad po sa inutos niya kay Noe na gawin ang daong para maligtas ang mga tao, magbalik loob sa Lord. Doon po sa kapahamakan. Doon po sa kamatayan. Tandaan po natin, hindi po yun impyerno. Hindi ho yan sila naligtas
Hindi sila naligtas sa impyerno. Hindi po. Hindi po impyerno yon, kundi ang kanilang pisikal na katawan. Amen? During the time, mga kapatid, binura na ni Lord ang buhay nila. Kinuha na ni Lord ang buhay nila. Bakit? Kasi po namumuhay po sila ng masama sa harapan po ng ating Panginoon. Ito po ba si Methuselah, 969 years? Ang tanong, naglilingkod po ba sa Lord? Naglilingkod sa Lord, mga kapatid. Kaya binigyan siya ni Lord ng mahabang buhay. Amen po? Hindi lamang po si Methuselah, maging si Hezekiah, si Ezekias. Di ba? Dahil si Ezekias naglilingkod din po sa Lord, mga kapatid. Pero nung sinabi ng Panginoon, kay Isaiah, sabihan mo si Ezekias na siya'y mamamatay na. Anong ginawa ni Ezekias, mga kapatid? Nung narinig niya, umiyak si Ezekias. Lumuhod sa Panginoon, nanalangin sa Lord. Nang sabi ni Ezekias, Lord, nawa, dugtungan mo pa ang aking buhay. Nagkaroon po ba ng katuparan ang panalangin ni Ezekias? Nagkaroon po ng katuparan. Sabi ng Panginoon ulit kay Isaiah, bumalik ka kay Ezekias, sabihin mo na dudugtungan ko ang kanyang buhay na 15 taon. Natupad po ba? Natupad, mga kapatid. Ang problema, bandang huli, si Ezekias ay lumihis na sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid. Pero, dinugtungan ni Lord ang kanyang buhay ng 15 taon. So, sa madaling salita, mga kapatid, ang buhay po natin, ang may-ari po ang Diyos. Amen? Kaya ba kunin ni Lord ang buhay natin anytime? Kaya po. Siya may-ari, hindi naman tayo. Tayo gusto natin. Sino ba may gusto na mawala sa mundo? Wala naman eh. Tama po? Pero bakit nawala yung tao? Kasi po, sa Lord po yan. Siya may-ari. Kaya niyang kunin. Ayon po sa kanyang nais at kalooban. Kaya ang tao, hindi po pwede magreklamo sa Lord sapagkat tayo ay ginawa lang ng Diyos. Amen? Hindi naman tayo may-ari ng buhay natin eh. Binigay lang ni Lord, pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Lahat po yan. Stewards lang po tayo ng Panginoon. Katiwala tayo lahat ng Diyos. Kaya, sa totoo lang, ang tao wala hong ipagmamalaki sa Diyos. Amen? Wala po. Kahit man, ang yaman mo na, wala ka ipagkamalaki dapat sa Diyos. Kasi ang yaman na yan, galing sa Lord. Amen po? Lahat po, ang buhay mo, ang lakas mo, hanap buhay mo, trabaho mo, lahat po yan na sa iyo ngayon. Ang may-ari po niyan ay ang ating Diyos. Okay? Masarap pong maglingkod sa Panginoon na meron kang pagpakubaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po? Kaya nandun dapat yung ating pagpakababa po sa Lord. Katulad po sa buhay po ni Noe, mga kapatid. Malinaw po yan na sila pong 8 na naligtas, naglilingkod po sa Lord. At ang nangunguna po sa kanila, si Noe. Okay? Sapagkat alam po ni Noe na ang Diyos na ito na kanyang pinilingkuran ay tunay at totoong Diyos. Diyos na pinaka makapangyarihan po sa lahat, mga kapatid. Okay? Kaya po, ito po ay ating salaminin ang buhay po ni Noe. Siya po ay matuwid na tao. Noe was a just man. Sabi po ng banal na kasulatan, perfect in his generation, and Noah walked with God. Pag sabi pong Noah walked with God, ibig sabihin, nagagawa niya ang lahat na nais po ng ating Panginoon. Amen po? Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi po mahirap. I-enjoy lang po natin. Amen po? Huwag tayong magsawa sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Ang delikado, pag nasawa na rin si Lord sa atin. Di ba? Yun ang delikado. Huwag tayong magsawa, mga kapatid. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Lord dapat. Tuloy-tuloy ang ating pagsamba.
tuloy-tuloy ang ating pananalangin, tuloy-tuloy ang ating pagbasa ng mga salita po ng Diyos, tuloy-tuloy ang ating pagdinay-nilay ng mga salita ng Diyos sapagkat ito po ang nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Basahin po natin 1 Peter chapter 3 verse 20 po mga kapatid. 1 Peter chapter 3 verse 20. Sabi dito, which sometime were disobedient, na noong minsan ay mga di tumalima. Tingnan niyo po ang mga hindi tumalima. Sabi dito, when once the long suffering of God waited in the days of Noah. Tingnan niyo po mga minamahal. No? Nasabi po na minsan ang pagbabata ng Diyos ay naghintay sa mga araw ni Noe. Okay? At ang sabi ho dito, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. Ang ibig sabihin po mga kapatid, kung bakit sila po ay niligtas ng tubig sapagkat doon po pinakita ng Diyos kung paano po iniligtas si Noe at sa kanyang pamilya. Doon po sa tubig, doon po sa baha during the time. Na kung saan po sila po ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan po ng tubig. Ibig sabihin, pinakita ni Lord ang kanyang pagliligtas doon po sa baha, mga kapatid, o sa tubig, mga minamahal. So dito po ay malinaw na nakita ho natin, mga kapatid, yung mga taong hindi tumatalima sa ating Panginoon, hindi sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat tayo laging sensitibo sa Lord. Tama? Maging sensitive lang po tayo sa ating pakiramdam sa Lord. Mga kapatid, may mga bagay na akala natin minsan ay tama, ngunit hindi po pala. May mga bagay naman minsan na mali, pero tama pala. Pero ang Diyos ang siyang nagpapahayag po sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Para po maligtas tayo dito sa mundo, ano pong gagawin natin? Pumasok tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Pumasok tayo sa church. Sa itinayo ng ating Panginoon na church. Paano tayo maligtas? Maligtas tayo saan? Sa kapahamakan dito sa mundo. Tama ba? Saan tayo maligtas? Sa mga maling aral, maling pamumuhay, mga maling ginagawa ng mga tao ngayon, sa anumang bisyo at kasalanan, iligtas po tayo ni Lord once na tayo po'y pumasok sa church ng Panginoon. Amen po? Kasi dito tinuturuan ni Lord Tama? Yung kanyang mga anak, hindi yung sa labas, dito sa church, tinuturuan ni Lord. Amen po? Para ang buhay po natin ay hindi po mapariwara, hindi mapahamak, sa mundo po ito na atin pong ginagalawan. Kaya marami pong utos si Lord. No? Katulad po sa utos niya kay Noe, mga minamahal. Na ang gusto po ng ating Panginoon, maging sa buhay po natin, na lagi tayo sumunod sa ating Diyos. Yung ating pagsamba, utos po yan ni Lord. Na huwag nating kaligtaan ang araw ng samba o pagtitipon. Right? Kaya prioridad dapat si Lord sa buhay po natin. Unahin natin siya. Lahat ng mga bagay na yan, hayaan muna natin. Magagawa naman natin yan pagtapos na. Amen po? Ano bang ginagawa natin? Lahat tayo busy. Busy tayo lahat. Hindi tayo mayor. Busy tayo lahat, mga kapatid. Okay? Lahat ginagawa natin sa loob ng bahay o anumang kabuhayan na ginagawa natin para tayo mabuhay sa mundo ito. Alam po yan ni Lord. Subalit,
Ang gusto lamang ni Lord, na unahin po natin siya. Matthew chapter 6 verse 33, ano sabi? Seek ye first the kingdom of God. Pag sabi po kingdom of God, sa loob ng simbahan, sa church, sa ministry, sa gawain po ng ating Panginoon. And His righteousness. Unahin natin kanyang katwiran, ang kanyang utos sa atin, ang kanyang pinapagawa sa atin. May pinapagawa ba si Lord sa atin? Meron. Mananalangin, magbasa, dumalo sa gawain po ng ating Panginoon. Yun pong pinapagawa ni Lord sa atin. Okay? Kaya po, kung tutusin, ang trabaho ng pastor, hindi biro kasi mag-prepare pa ng sermon, di ba? Okay? Mag-alaga ng mga tupa ng ating Panginoon. Pero bakit nagpapatuloy ang gawain? Sapagkat ito po ay biyaya ng Diyos. Amen po? Ito po, dahil nais po ng ating Panginoon, kalooban po ng Diyos, na tayo po ay magsama-sama upang tayo po ay maging masigla, lumago sa gawain po ng Panginoon. Hindi po tayo mapariwala, hindi tayo mawala sa tama at paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, bago po tayo magtapos, mga minamahal, katulad po sa nangyari kay Noe at sa kanyang pamilya, dapat ganun din po tayo. Nanatili dapat tayo sa Lord. Amen po? Katulad po sa sila po ay sumunod sa ating Panginoon. Sila po ay naniniwala sa Diyos. Sila po ay merong commitment sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod, commitment mo yan sa Lord eh. Mahalaga. Yung commitment natin sa Lord, dapat hindi po yan mawala. Amen po? Sapagkat yun po ang nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Sa paglilingkod sa Lord, tandaan po natin mga kapatid, walang talo. Totoo po ba yan? Paglilingkod ba sa Lord, walang talo? Walang talo po. Lagi tayong panalo po dyan, mga minamahal. Kaya wag nating kaligtaan ang araw ng pagtitipon. Sapagkat yun po ang nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Okay? So, panghuli po, 2 Peter. Mga kapatid, basahin po natin. Chapter 3. 2 Peter chapter 3. Verse 5 up to verse 7. Sa wikang Tagalog. Sapagkat dito ay sadya silang walang nalalaman na sa pagitan ng salita ng Diyos, ang mga langit na luma noon at ang lupa ay namamalagi mula sa tubig at sa tubig. So pinakita lamang ni Pedro yung langit at lupa noong unang panahon na ito po ay, sabi po dito, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay namamalagi yung tubig. Tingnan nyo, 150 days na nanatili ang tubig during the time, mga minamahal. Okay? Kaya mahirap po na wala tayong nalalaman tungkol sa Panginoon. Amen po? Mahirap na hindi natin alam, hindi natin kilala ang tunay at totoong Diyos, mga kapatid. Kaya sa pagitan po ng ating pagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Lord, unti-unti po yan, tayo tinuturuan po ng Diyos. Amen? Hindi naman instant na matutunan natin eh. No? Tandaan po natin, ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan, si Lord. Right? Unti-unti po tayo na tinuturuan ng Panginoon. Ayaw po ni Lord na tayo po'y walang nalalaman tungkol sa mga bagay ng ating Panginoon. Verse 6. Sa pamamagitan nito, ang salita nung una
na inapawan ng tubig ay napahamak. So, reminder lamang po sa atin na meron pong tinatawag na pagkapahamak po yung tao. During the time, gano'n na po nangyari, napahamak po sila lahat. 8 tao lang ang naligtas at saka yung paris-paris na hayop, mga kapatid. Ano ba po sabi dito sa verse 7? Subalit, ang mga langit at ang lupa na narito ngayon sa pamamagitan ng ganitong ding salita ay inilaan sa apoy sa araw ng paghukom at kapahamakan ng hindi makadiyos na mga tao. Noon, ginuna ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ito daw ang panahon na ito. Ano po ang gagawin ni Lord sa pagguna ng mundo? Apoy. Tingnan niyo po mga kapatid. Apoy na po. Kaya po, pag nakita nyo, sino nakakita ng bahaghari? Rainbow. Di ba maraming kulay? Sa banal na kasulatan, pag may nakita kang bahaghari, ang ibig sabihin, paalaala po sa atin, ayon sa banal na salita ng ating Panginoon, na hindi na gugunawin ng Diyos sa pagitan ng baha ang mundo, kundi sa apoy. Yun pong ibig sabihin, mga kapatid. Okay? Kaya, ito po ang sinasabi ni Lord, mangyayari po yan. Tanong, handa po ba tayo? Mga kapatid? Dapat handa tayo lagi. Okay? Kapag sinabi ni Lord, itong gawin natin, dapat po natin gawin. Amen po? At bukod doon, para po tayo ay patuloy na maging matuwid sa Lord. Bagamat po tayo nasa laman, lagi po tayo humingi ng tawad po sa Diyos. Amen po? Amen. Yun po importante yung ating repentance sa Lord. Lahat naman tayo nagkakasala. Tama? Subalit ang gusto ni Lord, para po mabura ang kasalanan sa buhay po natin, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon, magpakumbaba sa Diyos, hingi tayo ng tawad sa Diyos, upang tayo po ay patawaran ng Panginoon, and then, upang sa ganon, malinis po yung ating puso sa harapan ng ating Diyos, at gawin natin ang nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, paalala po ito ng ating Panginoon sa pagitan po ni Noe, na dapat po tayo ay makadiyos. Amen? Na dapat po tayo ay lumakad ng totoo, ng tunay, at nagtitiwala sa ating Panginoon. At ang pagtitiwala po dapat hindi 50% lang, hindi 90%, dapat 100% ang ating pagtitiwala dapat sa ating Panginoong Diyos. Purihin po Panginoon, nawa, pinagpala po tayo ng salita ng Diyos at sa kanyang lahat ng karangalan po at kaluwalhatian. Tayong lahat po ay